Ka-Coffee, malaki po ang pasasalamat ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Actually, maganda yung tandem nila Ka-Coffee, pero may mga gustong sumira kasi dito sa tandem na ito. Budget season ngayon Ka-Coffee 'no, kasi, mainit daw usapin pa rin itong issue sa confidential funds at yung pagpapasa po ng pondo mula sa Office of the President diyan po sa Office of the Vice President. At, ito pa rin yung hinahalungkat na issue ng mga kritiko ng, leadership ni Vice President Sara Duterte at kanina po naglabas po ng statement si, si Vice President Sara Duterte at kanya pong pinasasalamatan dito si PBBM. Actually, very supportive talaga itong si PBBM kung inyong mapapansin 'no, dito kay Vice President Sara Duterte. Parang wala itong intensyon makipag-away. Kaya naman si Vice President Sara Duterte noong nagkaroon ng mga issue na gustong pabagsakin itong si PBBM, i-impeach ito para siya yung sumunod, eh, pinabulaanan niya agad itong mga allegation na ito. As of the moment, maganda po yung relationship ng dalawa at kita naman na pagiging thankful ni Vice President Sara Duterte dito sa suportang ibinibigay sa kanya ng ating presidente. Kasi kung i-compare natin sa previous administration, usually talaga ang tingin talaga sa Vice President spare tire lang, 'di ba? Kung mamatay ang presidente, hindi na mai-deliver yung kanyang duties, that's the time na magte-take over ang ating vice presidente. Kasi yan naman ang nakalagay sa ating konstitusyon. Pero nakasaad din naman doon na pwede, depende, discretion po yan ng presidente na pahawakin ito ng posisyon sa gabinete kung magtitiwala ang presidente. At sa term nga natin ngayon, pinagkakatiwalaan po ito ni President Bongbong Marcos, ito pong si Vice President Sara Duterte. In fact, pinahawak niya ang isa sa mga critical na kagawaran, ito pong Department of Education. So, ganyan ka-coffee kalalim o ganyan katibay itong relationship ng dalawa o itong pagtutulungan ng dalawa. Sara Duterte thanks Marcos allies for support amid attacks and lies. Says critics lack proof to back dirty imagination. Ito yung mainit na statement eh. Very strong kasi yung binitiwan na statement dito ni Vice President Sara Duterte. Kasi dinirektan niya itong Makabayan, Black at ang grupo ni Larissa Ontiveros. Kasi ang format ng kanyang statement, sa mga first few sentences, pinasalamatan niya si PBBM, sila Congresswoman Stella Kimbo at iba pa pong mga mambabatas at binira niya Ka-Coffee dito yung mga miyembro ng Makabayan Black at si Senator Risa Ontiveros. Basahin natin mula sa Manila Bulletin itong balita na ito. Vice President Sara Duterte has expressed her heartfelt gratitude to President Marcos and several other government officials for standing by the Office of the Vice President during the onslaught of attacks. Ganda ng sentence, no? Correct. Binugbog talaga ang Office of the Vice President at ang Department of Education dahil dito sa issue ng confidential funds. Grabe Ka-Coffee, laging laman ng newspaper, lahat ng halos ng TV programs, nandiyan dyan, top story lagi itong issue sa confidential funds. At hindi lang 1 week, hindi lang 2 weeks. Magwa 1 month na nga Ka-Coffee, sila pa rin ang pinag-uusapan dito. I want to express, kaya malaki ang pasasalamat ni VP Sara dito eh. I want to express my heartfelt gratitude to President Ferdinand Marcos Jr. and to several officials of the Marcos administration who stood by the Office of the Vice President as it faced the storm of attacks on the 2022 confidential fund, said Duterte sa isa pong pahayag. Duterte also thanked Executive Secretary Lucas Bersamin for a detailed presentation of facts about the 2022 OVP confidential fund and elucidating that the request, approval, and spending of the fund violated no law. Yan ha. Yan po yung ginigiit ng kampo ni Vice President Sara Duterte dito. Yung paggastos doon sa confidential funds na ibinigay sa kanila ay ginastos ng tama at walang nilalabag na batas, which is diametrically adverse to what critics have been repeatedly harping. Yan kasi ginigiit eh. Na saan ba ginamit, kinurap itong pondo na to, etc. etc. Ang panawagan nila, isuko na ni Vice President Sara Duterte ang pagre-request nitong confidential funds. Alisin na ito sa Department of Education, alisin na ito sa Office of the Vice President, huwag ka na gumamit ng confidential funds. Yun yung mga request, no? Yan yung prayers sa office ni VP Sara. Pero syempre, ini-insist niya na nangangailangan din po siya ng confidential funds para matiyak na safe ang implementasyon at magiging successful ang implementasyon ng kanyang mga programa. In the first place, hindi naman siya mag-a-approve dyan. Kung i-reject ng Kongreso yan, definitely hindi siya magkakaroon ng pondo. Ang kanya dyan, nagpasa lang ako, nag-submit kami dyan ng proposal, it's up with the Congress. If i-approve nila yan o i-reject nila, nandiyan ang bola sa Kongreso.
She also thanked Defense Secretary Gilbert Teodoro for upholding the creation of the Vice Presidential Security and Protection Group na naging mainit din pong usapin yan sa pagdinig ng budget ng Department of National Defense, rebuking individuals and groups that harbor strong animosity, ang lalim, against institutions tasked to ensure peace and security. Correct. Binibira talaga ng grupo ng makabayan, no? Itong ilang mga programa ng DND, OVP definitely, no? Duterte also thanked Marikina Representative Stella Luz Kimbo. Magaling ito, ha? Itong si Congresswoman Stella Kimbo, mahusay ito ka-coffee, no? For bravely and rationally facing a gang of individuals who had successfully mastered the art of fabricating lies. Ang tindi ng mensahe na ito ka-coffee, ha? Kumbaga, bihasang-bihasa na raw itong mga ito sa pagpa-fabricate ng mga kasinungalingan. These efforts are genuinely appreciated because they help counter the lies told by Representative Franz Castro. Ayan, no holds barred. Pinangalanan niya na ito si Franz Castro at ang Makabayan Black dyan po sa Kongreso. Senator Risa Ontiveros, while she amuses the nation with her flair for drama, kumbaga nakakabudol daw, could only wish for 2022 OVP confidential fund was accessed illegally, she added. It's a shame they still cannot produce any proof to support their dirty imagination, Duterte stressed. The integrity they have cost Congress and the Senate should be enough for us not to give them serious attention. In short, sinasabi ni VP Sara, wag nang bigyan ng pansin yung mga tao na yan. Kasi puro aligasyon, walang ebidensya. Yan ang kanyang iginigiit dito. Ano sa tingin niyo ka-coffee? In a way, kung may mga aligasyon na ginamit ito illegally, sampahan ng kaso. Kung nalabag ang ating saligang batas sa paggamit ng pondo na ito, sampahan ulit ng kaso, di ba? Walk the talk, ika nga ka-coffee, no? Ang problema nga, yun nga lang kasi, reality din sa Pilipinas, itong budget hearing na ito ay pagkakataon yan para magpasikat itong ating mga mambabatas. Pero dapat ituloy yan, sampahan ng isampahan para may managot. Kasi kung ninanakaw talaga itong confidential funds na ito, do hindi natin masasabi na walang ganyang sitwasyon. Posible, nangyayari din po yan, not only in this administration, but in previous administrations, that's possible. Di ba? Hindi naman 100% safe yan o hindi magkakaroon ng mga ganyang instances. Kaya nga, doon sa mga may mga claims na it was used illegally, it was used against our constitution, then file a case sa an appropriate na court, no, para managot ang dapat na managot. Yun ka-coffee, no. Ano sa tingin niyo ka-coffee? Huwag magtiwala kay Gloria, vested interest lang ang habol niya, sabi ni Perla Gutierrez. Ito yung pinag-uusapan natin kaninang unang topic ka-coffee, no. Anyway, dito sa confidential funds na ito, sa tingin niyo dapat bang i-give way, i-give up pala, sorry ka-coffee, i-give up na itong request ng Office of the Vice President at ng Department of Education ng confidential funds? Ano sa tingin niyo ka-coffee? Kasi hati din naman ang opinion ng taong bayan dito, no? Yung ibang kanilang argumento, lalo na po ang Department of Education, alisin na ito. Pero kasi nga, valid din naman yung point dito ni VP Sara, no, na may mga abusado mga teachers din na nangangailangan din ng confidential funds, and may mga nagkakaroon din ng mga recruitments sa mga lugar, no, na pinamumugaran ng mga hindi nararapat na grupo. Yan din po ay kinakailangan ng pondo at nadi-defend naman po yan sa mga pagdinig dyan po sa Kongreso. The burden of proof is on the side of VP Sara, sabi ni Ma'am Perla Tan. Actually, hindi matatapos itong usapin na ito ka-coffee, no, hanggat hindi dalhin niya sa korte and let the court decide, no, hanggang paabutin ng Korte Suprema yan. It's been a long time ka-coffee, I miss you. Uy, Ada Joy, shoutout sa iyo. Nga, ang tagal mong hindi nanood dito, Ada Joy. Kumusta ka? Happy viewing po sa inyo. Michael, uy, what's new with the communists trying to play an opposition? It's public knowledge they are all communists coming from the same moda. Michael, uy. Ay, sige, ka-coffee. Ang bilis ng oras, ha? 31 minutes na agad tayo nakalilipas ka-coffee. Shoutout ulit natin ang ating mga ka-coffee na nasa Facebook na nakikinig sa atin, si Frank Maklanahan, kay Ven Katung, shoutout po kay Polly Rojas at Dennis Cornista na dyan po sa Facebook. Happy viewing po sa inyo, sa lahat po na nakatutok sa atin. Ka-coffee, kung hindi ka pa naka-follow sa ating Facebook page, click lang po ang follow o di kaya like, libre, walang bayad dyan ang ka-coffee o di kaya ka-coffee break. At kung nasa YouTube naman po kayo, ay click lang po ang subscribe. Libre din po yan. At available po ang ating mga ka-coffee merchandise tulad po nitong sinusuot natin. I love ka-coffee. Message nyo na po ako sa Facebook if interested po kayo.
Okay, magpapaalam na, maraming salamat po sa atin. Nandito pa rin po tayo sa Kuala Lumpur, Malaysia, no? Yung bukas na bintana, no? Yung Twin Tower, no? Sino mga taga KL diyan, mag-meet tayo. Kung kaya ng schedule pa, no? Kung kaya pa. Anyway, paalam po sa inyo. Good night ka-coffee. Ingat po kayo. Bye-bye.